Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Nobyembre. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, sa inyong patuloy na pakikinig, sa patuloy na pakikiisa sa adhikain ito na makapagbahagi ng mga pagninilay araw-araw, lalong-lalo na sa ating mga pagbasa sa ating ebanghelyo. Kayo rin ay kinikilala ko na naging instrumento rin upang maipalaganap at maipaabot ang simpleng pagninilay na ito sa ibang mga tao. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-share sa vlog na ito. Sa araw na ito, sama-sama tayong magnilay at pakinggan natin ng mabuti kung ano ang isinasaad ng ating pagbasa. At ang ating dalangin na sana maging mabunga ang ating pagninilay araw-araw. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito, mga kapatid, ay ibahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 25 hanggang 33. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Hayaan niyo akong basahin ko ito. Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them. If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciples. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you, wishing to construct a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work, the onlookers should laugh at him and say, "This one began to build but did not have the resources to finish." Or, what king marching into battle would not first sit down and decide whether the 10,000 troops he can successfully oppose another king advancing upon him with 20,000 troops? But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace. In the same way, every one of you who does not renounce all his possession cannot be my disciple. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa muli, mga kapatid, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay napakaganda. At siguro sa pakikinig natin kanina, marami nang pumapasok sa ating mga isipan kung ano ang mensaheng gustong ipaabot ng pagbasa na ito sa araw ngayon. Napakinggan natin na may binibigyang diin si San Lucas sa ating ebanghelyo nang sinabi niya, ang kung sino man ang hindi pumasan ng kanyang cross ay hindi ko alagad. At ang pangalawa, kung sino man ang hindi tumakwil ng mga bagay na mayroon siya, ay hindi ko rin siya alagad. Ano bang ibig sabihin nito? Alam nyo, sa ating buhay bilang tao, marami tayong mga pangangailangan, lalong-lalo na ang mga pangangailangang material. At dahil doon, minsan, nabubulag tayo sa ating totoong tungkulin, lalong-lalo na sa tungkulin natin sa ating kapwa. At dahil doon, minsan, hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin, wala na tayong panahon para makipag-usap ng lubusan sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan. At dahil minsan, ang ating isipan ay nasa mga gawain lang natin at sa kung ano ang mayroon tayo, yung pag-iisip na kung paano natin ito mapaunlad at maparami pa, naging balakid ito sa ating totoong tungkulin na magpatingkad ang ating ugnayan sa bawat isa bilang mga alagad at bilang Kristiyano. Kaya, para sa akin,
magsikap tayo na mabalansin natin ang ating pang-araw-araw na mga gawain. May panahon tayo sa pagtrabaho, sa ating mga gawain, at may panahon din tayo upang magkwentuhan, makinig, manalangin, at magsimba. Dahil minsan nakakalungkot na sa sobrang pagsisikap natin na iwanan na natin yung panahon na we will be together with our family, praying together, attending the Eucharistic celebration, at yung pagbibisita sa mga kaibigan natin, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Nang sinabi ni Jesus sa bandang huli na, in the same way, everyone of you who does not renounce all his possession cannot be my disciple. Para sa akin, ito yung nagpapaalala na mas bigyang diin natin ang ating tungkulin kaysa ating mga personal na pangangailangan, lalo na yung mga material na bagay. Alam mo, sa pangkasaluyang panahon, dahil sa sobrang high-tech na natin, yung ating mga kabataan ay wala ng panahon na makipagkwentuhan sa bawat isa, maglaro. Dahil they are very much addicted using their cellphone, playing games, chatting friends, TikTok, and napakarami pa. Wala ng panahon na makipag-uusap ang mga miyembro ng pamilya sa hapag-kainan dahil kahit kumakain ay gumagamit ng cellphone. Siguro para sa akin, tingnan natin ang mabuti yan. At yan yung ibig sabihin ni Jesus. Kailangan akapin natin ang hamon ng buhay. And we have to learn how to sacrifice. Dahil napakaganda at napakasarap ng buhay, sa bandang huli na ang bunga ng ating pagsakripisyo ay napakaganda. Naging matagumpay tayo dahil sa ating pagsakripisyo. Pasanin natin ang ating mga krus, akapin natin ito, at sana wag tayong maging mabulag, wag tayong maging bulag, bingi at pipi sa totoong kalagayan natin, lalong-lalo na sa pakikibahagi natin sa misyon ni Jesus na may ipadama ang kanyang paghahari. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa amin, lalong-lalo na sa panahon na kami ay nanghihina. Maraming salamat sa mga biyayang ibinuhos mo sa likod ng aming kahinaan at hindi karapat-dapat na tumanggap nito. Dahil sa iyong pagmamahal, kami ay nagkaroon ng lakas na maipagpatuloy na maging tapat sa iyo sa pamamagitan ng aming paglilingkod sa bawat isa. Amen.